Yo, welcome back sa ating vlog, no? Ang topic natin ngayon ay yung bagong rules ng LTO regarding sa pagpaparehistro ng sasakyan at ng motorcycle. Alright? So, unahin muna natin yung sasakyan. So, dapat, pagpunta nyo ng LTO, ay meron kayong daladalang early warning device. Okay? 3 piraso yan. Or 2 to 3 pieces. Basta meron kayong ipapakita sa kanila. And then, dapat bago kayo pumunta sa LTO, i-double check nyo na lahat kung gumagana yung wiper sa unahan. Kung may wiper sa likod, dapat gumagana rin. Yung headlight, high and low, dapat gumagana. Yung signal light, left and right, front and rear, dapat gumagana. Okay. Tapos yung brake light, dalawa, dapat gumagana. Yung plate light, dapat gumagana rin. Umiilaw, dalawa. Okay? Tapos, yung busina, dapat gumagana. Tapos, yung mga gulong, pagka hindi bago yung gulong, yung lumang-luma na yung gulong mo, sisitahin na rin yun ng LTO. Okay? So, ayun yung bagong motor vehicle inspection. So, pagdating sa emission, as is pa rin, ganun pa rin yung proseso, pero wala na yung tinanggal na sa kanila yung stencil kasi nilipat na mismo sa LTO yung motor vehicle inspection. So, ayun na yung bagong rules ngayon. Tapos, kukuha ka pa rin nung, syempre, insurance, then emission. Ayun yung first step. Tapos, pupunta ka ngayon sa motor vehicle inspection sa LTO. Tapos, after that, pupunta ka na sa mismong loob ng LTO para magbayad doon sa counter para ma-release na yung bagong certificate of registration mo. So, yung pa rin naman yung process pagdating sa motor, no? Ay, sa sasakyan. And then, pagdating naman sa motorcycle, ganun din naman yung proseso. Ganun din, pagka tapos nyo sa emission, then insurance, hindi na rin kayo i-stencil dun sa insurance. Yung mag-stencil na rin sa inyo, yung motor vehicle inspector na rin. Doon na mismo sa loob ng LTO. Tapos lalabas na lang yun. Pipila kayo doon. And then, kailangan gumagana yung ganun din, no? Sa nabanggit natin sa sasakyan. Tapos, kailangan yung brake light nyo pala, no? Kalimutan natin. Yung brake light, dapat umiilaw ng malakas. Kasi pag hindi yan umiilaw ng malakas, hindi yan i-honor nung inspector. So, yung bayad naman dun sa sasakyan ay sa emission, kasama na yung insurance ay 1,850. Tapos, ang bayad naman sa LTO, registration ay 2,250. Yan yung mga sa mga SUV, L300, FV, van. Okay? Tapos pagdating naman sa motorcycle, emission 600, tapos insurance 675. Tapos yung babayaran nyo naman sa loob ng LTO ay 256 pesos. So, yun yung mga dadalhin yung pera pagka magpaparehistro kayo ngayong 2024.